Alright, magandang gabi na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. Eto na ho ang pinakahihintay natin na taong bayan. Naku ho, mukhang sasakit na talaga ang ulo nito ni Sara Duterte. Eto mga DDS, bago nyo ho sabihin, kasi nagsasabi ang iilan sa inyo ng mga DDS na ito daw ang ginfile na impeachment labang kay Sara ay gawa-gawa lamang at pinopolitika, no? Eto ha, kung ito ho ay mabulatlat na sa publiko, nako, dito ho natin malaman kung ano nga ba ang totoo, kung ito ba ang ginfile na impeachment labang kay Sara ay gawa-gawa lamang. Hintayin ho nyo muna mga DDS, no? Pero ngayon pa lang, nako, mukhang iiyak na ho kayo nito. Eto ho mga ka-action, panoorin at pakinggan ho muna natin ito. Courtesy o credit sa video ng Inquirer.net. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, ma'am and sir. Makukuha na ng House of Representatives ang mga SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos sabihin ng Office of the Ombudsman na susundan nito ang utos ng House Committee on Justice na ibigay ang certified true copy ng mga SALN ni Duterte. Ang hinihingi ng committee ay ang mga SALN ni Duterte mula 2007 hanggang 2025. Ayon kay Bicol Sara Party List Representative Terry Ridon, mayroon umanong mga discrepancies sa mga SALN ni Duterte mula 2007 hanggang 2024. Sabi ni Ridon, mayroong net worth si Duterte na 88.5 million pesos noong 2024 kahit na dapat 30 to 40 million pesos lang ang kanyang kinita mula 2007 hanggang 2024 bilang lokal na opisyal ng Davao City at Vice Presidente ng Pilipinas. Kasalukuyang humaharap sa dalawang impeachment complaints si Duterte dahil umano sa betrayal of public trust, bribery, graft and corruption at maling paggamit ng 612 million pesos na confidential. Ang parehong kaso ay dinitinig na sa mababang kapulungan para matukoy kung may probable cause para ma-impeach si VP Sara. Tinawag ni VP Sara na umano'y fishing expedition ang pagdinig ng House Committee on Justice sa mga reklamong impeachment na laban sa kanya nitong Martes. Bilang depensa sa hindi niya pagdalo, iginiit ng Vice Presidente na wala umanong batas na nagsasabing kailangang personal na dumalo sa hearing ng isang respondent. Ayon pa kay Duterte, ang imbitasyon din daw na ito ay ginagamit para makabuo ng naratibo na mayroong mini-trial laban sa kanya. Ako si Keith Flores, nag-uulat para sa Inquirer. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napanood at napakinggan na ho natin. Alam nyo, sa totoo lang, nasabi ko na rin ito sa mga past live natin, na minsan napapaisip o napapatanong ho ako sa aking sarili na paano na-afford ng mga Duterte ang pagbayad ng abogado para idepensa si dating Pangulong Duterte. So alam naman ho natin na napakalaki ho ng binabayad nila sa kanilang abogado na si Kaufman para depensahan ito si dating Pangulong Duterte. Paano na-afford, 'di ba? Na kung isipin natin ang SALN ni Vice President at ni dating Pangulong Duterte, kung pagsamahin ho, kulang ho mga ka-action, mga kakamping, 'di ba? Kaya mahalaga ho ito na makita o malaman natin itong mga di umano'y bank account, mga ka-action. Sa atin lang naman dito, wala naman tayong masama agad na negative, 'di ba? Na iniisip. Ang gusto lang ho natin na malaman kung ano ang totoo dito sa mga di umano'y aligasyon o akusasyon regarding dito sa usapin ng di umano'y mga bank account nitong Duterte, 'di ba? Yan ho mga ka-action, no. Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Aabangan ho natin kung ano po ang mga susunod, no, na mga matitindi na mga revelasyon. Okay? So, yan lang ho. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone.